Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Montano Paglala at shoutout kay Maria Victoria. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3516 hanggang 3520. Pagkalipas ng 2 araw, nagdala si Nanggang Bolang ng balita sa Aaron, ngunit ang balita ay hindi kasing tumpak ng inakala ng Aaron. Maging si Nanggang Bolang ay hindi alam kung ano ang samahan sa likod ng Daw-12. Tulad ng para sa lokasyon ng punong tanggapan, imposibleng malaman kung saan ang Aaron Milyon ay walang ideya. Kung tutusin, sa kontrol ni Nanggang Bolang sa mundo, isa na siyang napaka-top-notch na pag-iral, at may mga organisasyon sa mundo na hindi niya naiintindihan. I've tried my best, pero wala akong magagawa sa headquarters ng Black Sheep. Upang maiwasang isipin ni Aaron na hindi siya epektibo, sadyang nagpaliwanag din si Nanggang Bolang. May mga bagay din na hindi mo malalaman. Nagulat talaga ako nitong Black Sheep Organization. Sabi ni Aaron, ang organisasyon ng itim na tupa ay umiral sa daan-daang taon, ngunit sa ngayon, walang nakakaalam kung sino ang tunay na controller, at napakakaunting impormasyon tungkol dito. Ang nangungunang pamamahala ng totoong Black Sheep na organisasyon ay nagtatago ng kanilang pagkakakilanlan ng napakalapit. Sabi ni Nanggang Bolang, sige, alam ko. Ako na mismo ang magsusuri. Kung mayroon kang bagong balita, ipaalam sa akin sa lalong madaling panahon. Dahil doon, ibinaba ni Aaron ang tawag ng hindi hinintay na sumagot si Nanggang Bolang. Bagamat si Nanggang Bolang ang pinakamalaking pribadong ekonomiya sa mundo, sa mata ni Aaron, isa lang siyang ordinaryong tao na maaaring durugan hanggang mamatay. At si Nanggang Bolang ay mayroon ding ganoong kaalaman sa sarili, kaya hindi siya maiinis sa kawalang galang ni Aaron. Sa kabaligtaran, madarama niya na ito ay makatwiran. May pakialam ba ang Diyos sa damdamin ng mga mortal? Ang mga mortal ba ay nangangahas na magreklamo tungkol sa Diyos? Nang dumating si Aaron sa sala, kalalabas lang ni Daw-12 sa gym. Bagamat marami siyang nasugatan kagabi, ang Daw-12 ngayon ay malinaw na marami nang nakarecover, at walang bakas ng pinsala sa ibabaw. I didn't expect na mysterious pala talaga itong Black Sheep Organization. My people can't find its details. Bumantong hininga si Aaron at sinabing, hindi nakakagulat ang Daw-12 dahil napakaraming tao ang gustong maghukay ng mga detalye ng organisasyon ng Black Sheep, ngunit wala pang nakagawa nito. Ang taong namamahala sa organisasyon ng mga itim na tupa ay hindi kailanman magpapakita. Ang lahat ng impormasyon ay kumakalat sa pamamagitan ng espesyal na komunikasyon ng satellite, at ang isang numero ay maaari lamang gamitin ng isang beses, na pinuputol ang anumang posibilidad na maimbestigahan. Ito ay ganap na imposible para sa mga ordinaryong tao na mahanap ang mga detalye ng itim na tupa. Sabi ni Daw-12, tumanggo si Aaron. Talagang minamaliit niya ang organisasyon ng Black Sheep noon, ngunit hindi alam ng mga ordinaryong tao. Hindi siya ordinaryong tao. Black Sheep Organization, hindi ka pa kakawalan, tanong ni Aaron. Ito ay lubos na tiyak. Simula noong araw na pinagtaksilan niya ang organisasyon, alam na niya kung anong klaseng karanasan ang mararanasan niya. Ang organisasyon ng itim na tupa ay ganap na imposible para sa sinumang nagkanulo dito na mabuhay. Hindi ako mamamatay, hindi mamamatay ang Black Sheep. Sabi ni Daw-12, ngumiti si Han Sanchen. Dahil malinaw na malinaw sa kanya ang mabibigat na kahihinatnan, bakit kailangan niyang piliin na magtaksil? Ano ang mga dahilan nito? Dahil alam mong hindi mamamatay ang itim na tupa, bakit ka nagtataksil? Han 3,000 tapusin,
Pagkatapos ng isang pause, pagkatapos ay patuloy na sabihin, kung mayroong isang mahirap na salita, huwag sabihin sa akin ngayon, maghintay hanggang gusto mong sabihin ito. Tahimik ang daw 12, halatang ayaw sabihin sa Aaron sa ngayon. Tumigil sa pagtatanong si Han Sanchen at sinabing, dahil hindi ka pakakawalan ng Black Sheep Organization, may pagkakataon pa akong malaman ang mga detalye ng Black Sheep Organization. Hanggat patuloy silang nagpapadala ng mga tao, hindi ako naniniwala na ang lahat ay talagang higit na nakakaalam tungkol sa organisasyon ng mga itim na tupa. Alam ng daw 12 kung ano ang iniisip ni Aaron, ngunit ang kanyang mapang-akit ng ngiti ay ganap na nagpapakita na ang ideya ni Aaron ay hindi matibay. Kung gusto mong gumamit ng matinding parusa para mangikil ng isang pag-amin, ito ay ganap na walang kabuluhan para sa mga mamamatay tao, dahil ang mga tao ng itim na tupa ay pawang mga taong nakaranas ng impyerno. Paano sila matatakot sa pagpapahirap? Hindi makatotohanan kung huhulihin mo sila para mangikil ng pag-amin. Sabi ni daw 12, mahiwagang ngumiti si Han Sanchen, umiling at pinilit ang mga taong iyon na sabihin ang totoo. Alam ni Han Sanchen kung gaano kaliit ang posibilidad, ngunit hindi niya kailangan ang kabilang partido na magsabi ng anuman. Hanggat pinapasok niya ang kanilang pag-iisip ng may banal na kamalayan, maaari niyang hamukay ang impormasyon tungkol sa organisasyon ng mga itim na tupa mula sa kanilang memorya. Bukod dito, hindi kailangang mag-alala ni Han Sanchen tungkol sa pinsalang gagawin sa kanila ng mga sinumpaang taong ito. I don't need them to talk, I can know. For example, now you want to find an excuse to live here, but you have hesitant and don't know how to talk. Nakangiting sabi ni Aaron. Nasa puso na niya ang daw 12. Talagang iniisip niya, ngunit paano ito makikita ng Aaron? Ikaw, paano mo nalaman? Nagtatakang tanong ni daw 12. Ako, saglit na nag-alinlangan si Aaron at sinabing, mayroon akong kakayahan sa pagbabasa ng isip. Natural na alam ko kung ano ang iniisip mo. Kung mayroon kang mahalagang gagawin, maaari kang pumunta. Hindi inisip ni daw 12 ang kakayahan ni Aaron na basahin ang kanyang isip, dahil sa kanyang palagay, biro lang ang posibilidad, at maaaring alam lang ni Aaron ang kanyang iniisip. Huwag kang mag-alala, babalik ako kaagad. Sabi ni daw 12, hindi ako natatakot na tumakbo ka. Kung gusto mong mabuhay, pwede ka lang sa tabi ko. Kung hindi, mamamatay ka maya-maya sa harap ng pagtugis ng Black Sheep. Aaron, mariing tumango si daw 12 at lumabas ng villa. Sa katunayan, madaling malaman ng Aaron kung bakit ipinagkanulo ni daw 12 ang organisasyon ng mga itim na tupa, ngunit hindi niya ito gustong gawin dahil itinuturing niya ang daw 12 bilang isang kapatid, kaya hindi niya huhukayan ang lahat ng mga ideya ng daw 12. Pagkatapos lahat, normal lang sa magkapatid na magkaroon ng privacy. Pagkaalis ng daw 12, umalis kaagad si Aaron sa bahay. Para sa kanya, normal lang na walang magawa buong araw. Kung may gusto siyang gawin, may gagawin siya. Ang Aaron ngayon ay nagpaplanong pumunta sa bagong urban area para tingnan. Ngayon ang lugar ng pagtatayo ay dapat na nagsimula, at ang kooperasyon sa pagitan ni Feng Chen at Su Jia ay naabot na. Malamang, ang kasalukuyang posisyon ni Su Goyao sa pamilya Su ay hindi mapapantayan, at bumuti ang kalagayan ng matandang lalaki ng pamilya Su. Tiyak na susuportahan niya si Su Goyao. Sa matanda, walang sino man ang makakapagpabagal sa posisyon ni Su Goyao sa pamilyang Su. Si Su Guolan, na natiwalag sa pamilya Su, ay mapapanood lamang na tumataas at tumataas ang katayuan ni Su Goyao. Bilang karagdagan, may isa pang kawili-wiling bagay tungkol sa pamilyang Su, iyon ay, si Jiang Lan, na tumakas sa bahay. Upang makahinga, galit na tumakbo si Jiang Lan at bumalik sa tahanan ng kanyang ina. Sa kanyang opinyon, tiyak na tatanungin siya ng duwag na ugali ni Su Goyao kung hindi siya makakalabas ng isang linggo, ngunit ang hindi inaasahan ni Jiang Lan ay hindi man lang siya tinawagan ni Su Goyao. At may isa pang balita na mas ikinagulat ni Jiang Lan. Si Su Goyao ay talagang tumayo sa pamilya Su at responsable para sa isang napakalaking proyekto. Ngayon ang kinabukasan ng buong pamilya Su ay nasa balikat ni Su Goyao. Sa sandaling basura, pag-asa ngayon, ang ganitong uri ng pagbabago ay hindi inaasahan kay Jiang Lan Wanwan, na humantong sa kanyang pag-aalala. Noong nakaraan, hindi siya natatakot na makipag-away kay Su Goyao, at madalas siyang binubugbog sa wala,
dahil alam niya na ang basurang ito ay malalamon lamang sa kanyang harapan. Pero ngayon iba na. Ang pagbabago ng katayuan ni Sugoyaw ay nangangahulugan na siya ay yumaman. Kapag may pera ang mga lalaki, anong klaseng babae ang hindi makakakuha? Ayaw ni Jianglan na manakawan ng ibang babae para sa magandang buhay na hinihintay niya sa halos buong buhay niya. Kaya, anuman ang mukha, bumalik si Jianglan sa Yuncheng. Si Jianglan ay hinarang ng security guard sa tarangkahan ng kumpanya ni Su, dahil ngayon ay napakaraming tao ang gustong makibahagi sa bagong lungsod. Kung hindi sila makahanap ng paraan sa Fengchen, pupunta sila sa kumpanya ni Su para humingi ng kooperasyon, kaya kailangang palakasin ng kumpanya ni Su ang screening ng mga taong papasok sa kumpanya. Galit na galit si Jianglan, na napatigil sa pintuan. Siya rin ang asawa ni Sugoyaw. Paano siya mapipigilan ng isang security guard? Kilala mo ba kung sino ako? Ang lakas ng loob mong pigilan ako. Si Jianglan, na ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at ang hitsura ng isang shro, ay umungal sa security guard. Bagong dating ang security guard. Hindi niya kilala kung sino si Jianglan, pero nagsalita na ang kumpanya. Bawal pumasok ang sino mang walang appointment o company work permit. Walang sino man ang pinapayagan na magkaroon ng mga pribilehiyo, kaya siya ay kumikilos ayon sa mga patakaran at regulasyon ng kumpanya. It's company policy. Kapag pinapasok kita, mawawalan ako ng trabaho. Huwag mo akong ipahiya, sabi ng security guard kay Jianglan. Malamig na sumagot si Jianglan at sinabing, mula nang pigilan mo ako, nawalan ka na ng trabaho. Ako ang asawa ni Sugoyaw. Kung pinigilan mo ako, hinahanap mo ang kamatayan. Nagulat ang security guard dito. Ang shro na ito ay talagang asawa ni President So. Matatapos na, ngunit ito ay isang patakaran ng kumpanya, at wala siyang ginawang mali. Nang natatalo ang security guard, lumabas si Sugoyaw sa kumpanya at nagplanong pumunta sa bagong lungsod para tingnan ang sitwasyon. Nang makita ni Jianglan si Sugoyaw, galit siyang pumunta kay Sugoyaw. Itinuro niya ang security guard at sinabing, anong aso ang inimbitahan mo? Hindi ko nga siya kilala. Pinigilan niya ako sa labas ng pinto. Sinabi ng security guard kay Sugoyaw na may takot na mukha, Mr. Su, pasensya na. Hindi ko alam na asawa mo siya. Kumilos lang ako ayon sa sistema ng kumpanya, hindi siya nagpa-appointment at wala siyang work permit ng kumpanya. Kinawayan ni Sugoyaw ang kanyang kamay at sinabi sa security guard, huwag kang mag-alala. Hindi kita parurusahan sa hindi mo ginawang mali. Ano ang hindi ginagawang mali? Hindi ba mali na pinigilan niya ako? Si Jianglan ay makinig sa mas galit na ito, ginamit sa publiko sa harap ni Sugoyaw na nangingibabaw, itinaas pa niya ang kanyang kamay. Ngayon ang Sugoyaw ay hindi isang pag-aaksaya ng nakaraan. Maaari siyang bugbugin o pag-alitan. Siya na ngayon ang boss ng kumpanya. Paano siya mabubugbog ng isang babae sa harap ng kanyang mga empleyado? Hinawakan ni Sugoyaw ang palso ni Jianglan, malamig na sinabi ni Sugoyaw, wala kang appointment, at wala kang permit sa trabaho. Pinipigilan kanya at ginagawa lang ang kanyang tungkulin. Hindi dapat parusahan ang ganoong empleyado, ngunit gagantimpalaan din. Si Jianglan ay isang taong gustong magligtas ng mukha. Kung hindi niya pinaalis ang security guard, hindi siya makakalagpas. Ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Sugoyaw. Sugoyaw, sa tingin mo ba ay matigas ang iyong mga pakpak? Kahit na gusto kitang makita, kailangan ko pa ring makipag-appointment. Sabi ni Jianglan na may mabangis na ekspresyon. Ikaw, isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Sugoyaw at sinabing, hindi ka pa ba umalis sa bahay ni Su? Ano ang ginagawa mo ngayon? Minsang tumakas si Jianglan sa bahay, at noong si Ivory ay napakabata pa, bumalik siya sa bahay ng kanyang ina ng irresponsible. Bilang resulta, walang mag-aalaga sa kanya si Su Yingxia. Noong panahong iyon, kinailangan ni Sugoyaw na hilingin kay Jianglan na bumalik. Ito ang dahilan kung bakit galit na umalis si Jianglan dahil alam niya na kung tatanungin siya ni Sugoyaw ng isang beses, magkakaroon ng pangalawang pagkakataon, pangatlong beses. Pero this time, aksidente na talaga. Si Ivory ay lumaki at hindi nangangailangan ng espesyal na pangangalaga. Si Sugoyaw ang namamahala sa mga pangunahing karapatan ng kumpanya at walang gaanong lakas at oras na dapat sayangin sa Jianglan. Ang karera ay naging pinakamahalagang bagay para kay Sugoyaw. Tulad ng para sa mga kababaihan, lalo na ang Jianglan, sila ay dispensable.
Hindi ito ang pag-abandona ni Sugoyaw sa kanyang asawa, ngunit hindi na siya sanay sa kayabangan at barbarismo nito. Matapos marinig ang mga salita ni Sugoyaw, namutla si Jianglan at sinabing, "Sugoyaw, ang galing mo talaga. Ngayong may pera ka, magagawa mo nang wala ako, di ba? Tama ka, hindi mo na ako kailangang mabuli pa. Kung matalino ka, umuwi ka na at gawin mo ang dapat gawin ng may bahay mo," sabi ni Sugoyaw. Galit na galit si Jianglan kaya basag ang anit niya kaya umuwi siya para gawin ang dapat niyang gawin. Ano ang dapat niyang gawin? Noong nakaraan, si Sugoyaw ang naglalaba, nagluluto at nagpupunas, ngunit si Jianglan ay parang isang batang lola. Naglalaro lang siya ng mahjong buong araw at naghahabol ng drama. Paano niya magagawa ang ganoong bagay, Sugoyaw, nakasama kita ng maraming taon? May konsensya ka ba? Sinabi ni Jianglan, maswerte at miserable. Ngumiti si Sugoyaw, sinabi, "Jianglan, ang ganitong uri ng mga salita mula sa iyong bibig, talagang hindi mo alam ang kahihiyan at, napakaraming taon, ano ang nagawa mo? Ikaw ang pinakapangunahing hindi nagagampanan ang pananagutan ng ina, ang lakas ng loob mong sabihin na sila ay maswerte at miserable." Mula nang ipanganak si Ivory, si Jianglan ay nasa mesa ng mahjong buong araw bago ang kabilugan ng buwan. Masasabing hindi niya inalagaan si Ivory. Kahit naabala si Sugoyaw sa kumpanya, dadalhin ni Jianglan si Ivory sa mesa ng mahjong, anuman ang epekto nito kay Ivory. Sa kamusmuse ni Ivory, ang pinakasinabi ni Jianglan ay ang hayaan siyang umiyak ng pagod ang sarili para makatulog. Ang gayong tao ay talagang hindi karapat-dapat na pag-usapan ang tungkol sa kapalaran at kahirapan, kaya't si Sugoyaw sa oras na ito, ay hindi nababahala. Ngunit hayaan si Jianglan na makuha ang dapat na mayroon siya, wala akong nagawa. Si Suying siya ba ay lumaki ng mag-isa? Ang galit na si Jianglan ay umuungal sa tuktok ng kanyang boses, "Jianglan, kung gusto mo talagang magkabuhol-buhol dito, magdi-divorce tayo. Kung hindi, umuwi ka na kaagad." Ayaw na ni Sugoyaw na makisali pa kay Jianglan, dahil napakaraming clown ng pamilya na hindi mabanggit sa pintuan ng kumpanya. Si Sugoyaw lang ang nakakaalam kung paano lumaki si Ivory. At kahit si Ivory ay walang gaanong pagmamahal kay Jianglan, na sapat na upang ipakita kung gaano kabagsak ang tungkulin ng ina ni Jianglan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!